For more updates on the weather, we have mobile journalist Francis Orso. Francis, okay, sakaling mag-develop itong LPA na into a bagyo, anong magiging pangalan niya? Yes, Lord, this will be named as Cherubin sakaling maging tropical depression nga at mag-enhance anumang oras ngayong araw. Kasi within the next 24 hours, we are expecting na ito nga ay mag-enhance at talagang magiging ganap na isang bagyo na. Kaya inaasahan at inaabangan din ng pag-asa at patuloy na minomonitor kung ano yung mga magiging pagbabago nito sa mga susunod na oras, Lord. And kung pangalanan nitong Cherubin, ito na din ang 17th tropical cyclones na tumama sa bansa for this year, Lord. Okay, so ngayon, andyan siya sa may southern part ng Mindanao. Nakikita natin sa mapa, no? Okay, ano raw ba ang mga chances or porsyento na ito ay magde-develop sa isang, let's say, tropical depression at something more something stronger pa? Yes, Lord. Sa ngayon kasi, nandito pa rin tayo sa La Nina-like conditions. Ibig sabihin, very favorable yung condition ng karagatan para dito sa low pressure area na nandito nga sa Mindanao area. And kung maging tropical depression na ito, sabi ng pag-asa, according din sa Climatology Division, ay magbubuhos ito ng maramihang ulan. Kung ikukumpara daw natin yan dito sa mga nagdaang bagyo, ay marami rin yung nakikita nilang ulan na dala nitong tropical depression, Cherubin, kung sakaling ang maging bagyo, itong low pressure area. Kaya ito yung patuloy namin na monitor din nila at nakikita rin ng pag-asa according sa forecasting and sa track. Initial track nito, Lord, ay posibleng tumama yung tropical depression Cherubin dito sa may eastern side or northern side ng Mindanao at eastern part ng Visayas, Lord. Francis, you mentioned, ika-17, 17th na bagyo na papasok, na pumasok sa bansa. Ano bang may aasahan pa ba tayo na papasok pa ngayong buwan for the rest of the year, last 2 weeks of the year? Based sa initial climate models na tinitignan ng Climatology Division ng pag-asa, posibleng ito na raw yung panghuling bagyo na maaaring maranasan natin for this year. Pero kahit na ito yung nakikita nilang panghuling bagyo ngayong taon, marami pa rin tayong mga weather systems na pwedeng magpaulan sa ating bansa. Tulad na lang nitong halimbawa northeast monsoon na since in the past few weeks ay tuloy-tuloy nating nararanasan. Kabilang din yung shear line na nagpapaulan sa may Quezon at Bicol region at ito ring intertropical convergence zone na breeding ground ng low pressure area. Itong mga weather systems na to, Denise, makakaranas pa tayo ng mga pag-ulan dahil dito sa epekto ng tatlong weather system. Nako, sana naman kahit papano merong mangyayari para magbago itong mga bagay na to para makapahinga yung mga kapatid natin na bugbog na sa bagyo at yung mga tagapag-asa para makapagpasko naman sila kahit papano. Alright, anyway, Francis Orso, Merry Christmas ha. Maraming salamat.